Good morning and happy Sabbath sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy at ako nga pala si Brother Lenal Naipunato, ang chorister at ang presider niyo sa araw na Sabado na to. Sisimulan po ng scripture reader po ni Brother Marpy Moral at opening and operatory prayer po ni Sister Heidi Moral. Special song po na magkapatid na si Leah at Ella. At speaker po ni Sister Pearl Mendiola. Tayo na po ay magsiawitan ng ating operatory at opening song. At tayo po ay tumayo para sa ating opening song.
Aking babasahin po sa Matthew 6:21. For where your treasure is, there will your heart be also. Sister Heidi, nakamute ka po. Tayo po'y manalangin, amang banal o Diyos sa kastasan ng langit. Sa aming po pagpatuloy, muli po kami nagpapasalamat. Samahan niyo po kami muli at pangunahan niyo yung banal na Espiritu at ganoon din po sa mga handog ika po. Tanggapin niyo po nito at salamat po sa mga biyaya na binigay niyo po sa amin sa buong isang linggo at naway tulungan niyo po kami sa lahat ng pangailangan sa aming iglesia. Tugunan niyo po ang aming pangailangan sa bawat isa. Pagpalain niyo po ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pagdugon sa iyong dalangin. Patawarin niyo po sana kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, that I first believed. To many dangers, toils, and snares I have overcome. This grace of God, He saved us from, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Ayan, so purihin po ang Panginoon sa araw ng Sabat na ito at maraming salamat po sa awit na Amazing Grace. So tunay po talaga na ang biyaya po ng Diyos ay napaka-amazing.
Pero dapat hindi doon nagtatapos. Dapat hindi natin sasayangin yung biyaya na pinagkakaloob sa atin araw-araw. Kaya naman ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat na built by daily choices. So your schedule reveals your priorities. So sino po dito sa atin ang merong ginagawang schedule sa gabi para sa gagawin niya kinabukasan? So, sino dito may mga calendar of activities? So, dito ang papasok sa ating pag-aaralan ngayon, bakit mahalaga yung pagkakaroon ng schedule at ano ang meron, bakit daily meron tayong pinipili. So, ang lahat po ay inaya niya akong makinig ng taimtim para po mapasok pa natin sa ating mga puso't isipan yung kahalagahan po ng lesson ngayong umaga. So, ito po yung nag-worry sa akin. So, isa ito sa weakness ko po, yung pagkakaroon ng schedule ko sa ano yung gagawin ko araw-araw. So, paano ko pagkakasyahin yung oras ko araw-araw? Pero, in the end po, ang pinakakailangan po natin is meron ba tayong oras para sa Panginoon. So sa loob ng isang araw, we have 24 hours a day. Ilang oras or minuto kaya ang ginugugol natin para sa Panginoon. Dahil kapag nakita po natin yung schedule natin, makikita natin dito saan ba tayo mas nagbibigay ng importansya sa buhay natin. So, sabi nga, ito pala, mapakita ako. Sino to? Sino sila? Bruce Lee daw. Pero, anyway, yan po ay example lang po. So, sa left side po, si Manny Pacquiao, and sa right side, si Kai Soto, basketball player. So, lahat po, bago sila maging tanyag, bago sila maging great, kung ano man yung narating nila dito sa worldly, meron silang mga common. So, meron silang, for sure, meron silang schedule. So, sa tingin po ba natin, early morning, nagtitrain na sila? Meron silang training. Meron kaya silang strict diet? Meron? So, araw-araw kaya nilang ginagawa yan? Meron kaya silang practice, drills, or meron silang repetition? At higit sa lahat, meron kaya silang disiplina sa sarili nila? So, yan po yung mga common, So, sa madaling salita po, hindi po ibig sabihin na may talento ka, magiging successful ka na balang araw. Kasi, kailangan po natin ng tamang disiplina at kailangan natin ng training sa ating buhay para maging successful tayo. So, ganun din po sa buhay Kristiyano. So, meron tayong 5 points na bibigyang diin sa umagang ito. So, ito po siya, your time is your life in pieces, and how you spend it shows who you really are becoming. So, today is a piece of your life. So, ito po ay isang paalala sa atin na yung time po, yung oras na meron tayo, ay kakapiraso lang po siya ng buong buhay natin o ng buong pagkatao natin. So, kung saan natin ginugugol yung oras na atin, doon na ito yung bumubog sa atin kung anong magiging tayo in the future. Kaya sabi dito sa point 1, your schedule reveals your heart. Totoo kaya? The Bible says in Matthew 6:21, sabi sa binasa kanina, for where your treasure is, there will your heart be also. So kung ano yung pinapahalagahan mo sa buhay mo, kung nasaan ang puso mo, kung ano yung pinapahalagahan mo, andoon yung puso mo. So, ang treasure ba is just about money? Or mga ari-arian? Hindi po.
hindi lang po yun ang treasure. It includes our time, attention, and energy. Sa madaling salita, kung ano man yung pinaglalaanan mo ng malaking oras sa buhay mo, yun ang pinakamahalaga sa parte ng buhay mo. So, ang question is, where does your time go? Saan napupunta yung oras mo? Saan nagtatagal ang atensyon natin? And last, ano ang nagkumukonsumo sa buong araw mo? So, ano ba yung schedule mo sa buong araw? Saan mo nilalaan yung oras mo? So, kung merong hihingi ng schedule natin araw-araw, kung merong magbubuklat ng ating buhay, yari sa timetable, ano kaya yung makikita nila sa atin? Makikita kaya nila na this person walks with God? Makikita nila na yung buong schedule niya laging nakatuon sa Diyos, lagi siyang gumagawa para sa Diyos? Or this person is too busy for God? Ni isang minuto, wala siyang oras para sa Diyos. So sabi nga sa Steps to Christ, consecrate yourself to God in the morning. Make this your very first work. So ano daw sabi? Very first work. Ano daw? Kailangan daw ilaan natin yung ating sarili sa Diyos early in the morning. So pagkagising pa lang po natin, not second, not when you're free, not when everything else is done. Kundi uunahin po natin ang Panginoon. Because whatever is first in your day is first in your life. So meron tayong sinasabi na, kumbaga, daily bread. At laging iniisip natin na ito na lang yung huling araw ng buhay mo. Yun ang iisipin natin, di ba? Kasi doon natin makita ano dapat yung priority natin ngayon. Kung ito na lang, itong araw na lang ako mabubuhay. So, dyan tayo, dito tayo sinusubok ng Panginoon. Ano ba, saan ba natin nilalagay yung ating sarili? Ano ba yung binibigyan natin ng oras na mga bagay? Saan natin binibigay yung ating oras? So, sa point 2, busy does not mean purposeful. So, sino dito ang hindi busy? Merong busy sa school, busy sa negosyo, busy sa trabaho, busy sa gawaing bahay. Lahat ng tao, sinasabi natin na busy tayo. We are busy people. Pero sabi, busy does not mean purposeful. Kasi, being busy is not the same as being spiritual. Kumbaga, may mga tao na makikita mo na lagi silang busy. Pero productive kaya sila? May output kaya silang natatapos? Bakit? Kasi pwede tayong busy. Busy ako saan? Busy sa pag-scroll ng aking Facebook, ng TikTok. Busy saan? Sa pagnood. Busy sa paggala, busy sa pag-inom. Diba? Matatawag mo naman yung busy. Busy ako, wala akong time. At kung minsan, pagod ako, saan? Kakaisip, saan? Ng problema. Natapos na lang yung buong araw, walang nagawa, walang natapos. Bakit? Busy sa pag-iisip ng problema. So we are busy doing everything except connecting with God. So, busy nga tayo, pero wala namang purpose yung ginagawa natin. So, sino ang nakakakilala kay Martha and Mary? Diba dito si Jesus, tapos nag-preach si Jesus, and then si Martha, busy siya sa pag-aasikaso. At si Mary, andun na siya sa tabi ni Jesus, nakikinig sa sinasabi ni Jesus. So ngayon, nagreklamo na si Martha. Sinabihan niya si Jesus, nasabihan naman si Mary na tumulong sa akin. Tulungan ako sa ginagawa ko. Pero ano ang sagot ni Jesus? Sabi sa verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. And Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. So si Martha, hindi siya tamad. Very active siya, napakasipag niya. Pero pinoint out ng Panginoon,
kung sino ang mas nakakagawa ng importanteng bagay. Kasi she missed the important thing. Pwede naman siyang mag-asikaso after ni Jesus mag-teach, di ba? Ito yung tinuturo ni Kristo na we should be connected sa Kanya. Because it is not enough to be busy. So RT asks, what are we busy about? So ano ba pinagkakaabalahan natin? So meron ba yung magandang maitutulong sa atin? So basahin natin dito pa sa Desire of Ages, page 525. So ano tong one thing na sinabi ni Kristo kay Martha? The one thing that Martha needed was a calm, devotional spirit, a deeper anxiety for knowledge concerning the future, immortal life, and the graces necessary for spiritual advancement. So ito pala yung mawawala kay Martha, or ito yung mawawala pala sa atin kung hindi natin uunahin makinig sa Panginoon. The cause of Christ needs careful, energetic workers. Tama naman na sa gawain ng Panginoon, kailangan masipag tayo. Napakadami po talaga ng gawain. There is a wide field for the Marthas with their zeal in active religious work. But let them first sit with Mary at the feet of Jesus. Let diligence, promptness, and energy be sanctified by the grace of Christ, that the life will be an unconquerable power for good. So you can serve like Martha. Pwede tayong mag-serve katulad ni Martha. Pero ano ang paalala sa atin? But don't forget to sit like Mary. Kasi at the end of the day, we can fill our whole day, but we will be still empty inside. So marami kang nagawa buong araw, pero hindi tayo connected sa Panginoon, we feel empty pa rin at the end of the day. Kaya minsan, maririnig natin sa mga unbelievers, minsan napapagod sila sa araw-araw. Parang gigising, mag-aasikaso, papasok sa trabaho, tapos pag-uwi, magpapahinga, kakain, tutulog ulit. Kumbaga yung daily routine, paulit-ulit lang. Pero bakit sila parang napapagod? Compare mo kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. If we are connected sa Panginoon. Kasi we are not living lang. Kumbaga, yung daily na buhay natin, saan man tayo pumunta, dala-dala natin yung purpose natin. So, hindi tayo basta nabubuhay lang, araw-araw, kundi meron tayong dala-dalang purpose. Kumbaga, pagpunta sa work, may makakasalubong ka, pari mo, purpose mo, na mabahagian ng tao yun. Merong nagugutom, purpose mo na pakainin siya. So, laging gano'n. So, gaano man tayong ka-busy sa isang araw, pero kung hindi tayo connected sa Panginoon, empty pa rin po yung ating sarili. So again, you can fill your whole day and still be empty inside. Kaya unahin po natin makinig sa salita ng Panginoon. So point 3, what you repeat, you become. So like repetition, ay nagiging habit natin. At yung habit natin ay nagiging character po natin. So our daily habits are not small things. They are shaping your destiny. So sabi nga sa Galatians 6 verse 7, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So kung ano man daw po yung ginagawa natin araw-araw, it will become what we do daily is you will become eventually. So kung naging habit mo na for example, naging habit mo na nanonood habang kumakain, sa isang beses lang, di ba, pag-habit, ulit-ulit mo na ginagawa. And then it will be your character na kahit saan ka pumunta, habang kumakain ka, kailangan may ginagawa ka, kailangan nanonood ka. Which is hindi siya tama, hindi siya maganda. So, if our routine is like no prayer, sa isang araw walang pray,
wala kang quiet time, wala tayong time for reading the Bible, huwag tayong magtaka kapag yung spiritual life natin is mahina. Bakit? Kasi hindi ka gumugugol ng oras para mas mapalapit ka pa sa Panginoon. So sabi nga, di ba, sa Spirit of Prophecy, sa Book of Education, by beholding, we become change. Kung saan tayo nakatutok, saan tayo nakatingin araw-araw, yun ang nagiging tayo. So what we focus on daily, this will shape our character. So kung gusto natin na dumating ang araw na maging mahinahon tayo, hindi naman exactly lang magiging mahinahon tayo, lalo na kapag very impulsive ka. Ngayon, kagaya ko, self-control, medyo mahina ako dyan, temperance, wala ako. Pero hindi ibig sabihin na imposible na maging temperate tayo. Pero kumbaga, yung daily choice mo sa buhay mo, mag-grow yun. Hindi man isang idlap ay okay na. Pero at least, saan ka man nakatingin, saan ka nag-focus, mag-shape yung character mo doon. So, kung dati yung pasensya ko, siguro below 50% lang. So, ngayon, tumataas siya. Natitrain siya. Pero habang natitrain din yun, may mga pagsubok din na dadating na itetest ulit yung temperance mo. So, ganun po yan, no? So, again, our schedule is not neutral. It is forming us. So, saan tayo, ano yung bagay na binibigyan natin ng importansya sa araw-araw? So, next. If you notice something missing, do something. Kung sa tingin mo sa buhay mo may kulang, ano yung kailangan mong gawin? So, pwede kasi natin sabihin na, I don't have time to pray. O minsan may Bible study, ay wala akong time for Bible study. Devotional, morning and evening, ay wala akong time to attend the devotional. Wala akong time para mag-join sa jail ministry, mag-Bible study. But the truth is, we make time for what we value. Kapag ang isang bagay ay pinapahalagahan mo, di ba ginagawa mo ng paraan para mabigyan ito ng oras? Kapag ang isang tao ay mahal mo, di ba gumagawa tayo ng paraan para makasama natin siya? So, hindi yung time yung problema. It is about ano yung schedule mo. Hindi mo ba ito nila sinasama sa schedule mo? So, if something is missing, it's not just a time problem. It's a priority problem. Late tayo makapag-worship. Makapag-join ng simba. Yung time ba yung may problema? For example, 8:30 or 9 a.m. Di ba? 9 nga yung online natin. Pero, late pa rin tayo. Pero, kung magsisimba tayo sa ibang lugar, ang aga natin. Di ba? Parang nakakaano lang na, kung kailan parang prepare na natin lahat ng Friday para hindi tayo mahuli sa date natin sa Panginoon, sa pag-worship, nalilate pa rin tayo. Hindi naman yung time yung problema. Ano yung ginagawa natin? Bakit tayo nalilate? So that's the problem. So sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So yun nga po ang tanong, meron ba tayong oras? Meron ba tayong panahon? Meron ka bang inassign? In-schedule mo ba na sa ganitong oras ay a-attend ako ng devotional? So, it's a matter of assigning time kung ano talaga ang mahalaga. So, sabi sa Christ Object Lesson, we need to turn away from 1,000 topics that invite attention. Ito yung problema. Napakadami pong distractions at napakarami nating mga unnecessary things na ginagawa sa isang araw. Mga walang kabuluhang bagay na umuupos sa oras natin na instead na makapag-aral tayo ng salita ng Panginoon, makapag-serve tayo sa ating kapwa,
hindi na natin ito nagagawa dahil ubos na ang oras natin sa mga atensyon, sa mga bagay na nagnanakaw ng ating atensyon. So anong sabi? We need to turn away from 1,000 topics that invite attention. Bakit? Because they slowly push God out of our daily schedule. Instead na mag-worship ng 6 p.m. ng gabi, pag sa online, di ba? 6 p.m. tayo. Bakit hindi tayo minsan nakaka-attend? Busy kasi ako. Ano nga yung sabi nga, di ba? Nasasakto sa amin na pag 6 p.m., kakain pa lang yung mga bata. Ba't hindi naka-attend ng worship? Sagot ko, pinapakain ko pa kasi yung bata. Pero naka-join online. Pero syempre, iba yung nasa, ano ka talaga, church lang na doon ka naka-focus, di ba? So may reason. Pero may paraan, di ba? Para sana nakafocus ka lang sa pag-worship. Ano? Kumain ng mas maaga ang bata para pagdating ng 6 p.m. maka-attend ng devotional. So, ganun po siya. Ano, ang nangyayari po kasi sa atin, kung kailan lang convenient, tsaka lang natin i-schedule yung time natin para sa Panginoon. So, sa last point, God deserves your first, not your leftovers. So, sino dapat po ang nauuna sa mga first fruits natin? Ang Diyos. Hindi po tira-tira dapat yung binibigay natin sa Panginoon. Hindi yung kung kailan ka lang may oras, tsaka ka lang magpipray. Sabi nga, di ba, sa Matthew 6:33, ito yung favorite kong Bible verse nung itong nagka-business ako. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na maging sentro sana siya ng bawat ginagawa natin, ng bawat buhay natin. At siya dapat ang una, hindi kung kailan tapos ka lang sa gagawin mo, tsaka siya susunod. At hindi kung kailan mo lang gusto, tsaka mo lang maiisipang maglingkod sa Panginoon. So, He should be the first in everything. Kasi nakakahiya po sa Panginoon kung halimbawa, top ka sa school, top ka sa work. Pero pagdating sa meeting mo sa Panginoon, nasa last ka. Kasi hindi mo siya binibigyan ng priority. So sabi sa Testimonies for the Church, Volume 5, those who would not fall a prey to Satan's devices must guard well the avenues of the soul. What enters your mind daily matters. Your schedule controls that. So kung sabi nga, di ba, kung yung buong araw natin, mag-schedule tayo ng mga bagay na may kabuluhan, may kinalaman sa gawain ng Panginoon, or may mga importanteng bagay talaga. Yung wala tayong idle time, wala tayong idle moment, hindi makakapasok ang kaaway. So, may mga instances, for example, na, sige, sa household chores na lang. Sa household chores, maghuhugas ng pinggan. Ay, hindi pa tayo. Magtutupi ng mga damit. Sino dito ang inaantok pag nagtutupi ng damit? Kasi ako, inaantok talaga ako sa damit. Pag nakita ko na yung tupiin dyan, aabutin niya na isang araw. Buti kay ate, isang araw sa amin, isang buwan, pinakamatagal. Bakit? Hindi mo pinaglalaanan ng time na itong oras na to magtutupi ako. O kaya naman, magtutupi ako pero may kasabay. May kasabay na pag-nood. So, para siya, kumbaga, siguro yung isang basket ng tupiin, kung talaga nakafocus ka lang doon, binigyan mo siya ng schedule na ganitong oras, 9 to 10 p.m. 9 p.m., 9 to 10 a.m. So, may isang oras ka na magtutupi ka lang and arrange na kasama na dyan. Matatapos mo yun kung nakafocus ka doon. Pero kung may kasabay pang pagnood, ay, tapos mamaya magugutom kain naman, hindi mo talaga siya matatapos. So, dito ko talaga na-realize na ganun pala talaga kahalaga yung pagkakaroon natin ng time, yung schedule talaga ay napakahalaga para hindi mo siya makakaligtaan at ma-organize mo yung mga bagay-bagay. So, ayun po, yung bawat gagawin natin sa araw-araw, kinokontrol nito yung ang nagko-control dito ay tayo. Yung schedule, kung paano natin hahatiin yung oras natin.
So, basahin ko din po dito from the Mount of Blessings na book, page 99. We are to engage in no business, follow no pursuit, seek no pleasure that would hinder the outworking of His righteousness in our character and life. So ito po ay paalala po ulit sa atin. Whatever we do is to be done heartily as unto the Lord. If we follow His example, His assurance to us that all things needful in this life shall be added. Poverty or wealth, sickness or health, simplicity or wisdom, all are provided for in the promise of His grace. So hindi po tayo papabayaan ng Panginoon, basta po unahin po natin siya. Okay, so move tayo dito. Meron dalawang student. Si student A na nag-aaral at si student B na nakahiga. Naghahawak ng cellphone ba yan? O pagpalagay natin, nagsiselfone siya. Sino kaya ang mas productive sa kanilang dalawa? A or B? Si A. So, ibig sabihin po pala, pagpalagay natin na pareha silang matalino. Pero daig po ng masipag ang matalino. Your future is not decided by talent. It's decided by your daily choices. Kung hindi mo naman pinipili na ito dapat yung yung gagawin ko, walang mangyayari po sa ginagawa mo ngayon. Kumbaga, kung taliwa siya. Gusto mo maging singer o sa araw-araw, di ka naman kumakanta, magiging magaling na singer ka kaya? Yes? Nung high school ako, isa ito sa parang naging lesson sa akin. Kasi nung high school, sumali ako ng singing contest. Eh, hindi ako sanay ng sumasali ng competition kasi ayoko, parang na-curious ka kasi, di ba? Eh, na-conscious ka, ayan. Pero na-realize ko na may isa akong kanta na pina-practice noon. Hindi pa po ako nun dati sa pagkanta. Ano po, sa mga kasama namin dito sa Zoom and sa Facebook Live. So, nagsali ako ng singing contest. Pina-practice ko talaga yung kanta. Hindi ko sabihin kung sinong singer. Basta pina-practice ko siya hanggang sa nung competition na nanalo ko. Kasi grabe yung practice ko talaga kahit yung high pitch na ganyan. Tapos nung next na, hindi na ako nag-practice. Kasi para sa akin, madali na lang naman to. Tapos, kumbaga, mas mababa na yung pitch niya compare nung una. Pero yung sa sunod na pagkanta ko na, hindi na ako nanalo. Kasi, hindi ako na-practice. Kumbaga, pinili ko na wag i-attain yung perfect, parang ganon. Kaya nga, di ba, pag nag-take tayo ng exam, sabi, ang payo sa atin, we need to aim perfection. Para yung isip natin, kailangan maka-perfect ako. So, ano gagawin? Mag-e-effort tayo ng sobra-sobra para maka-perfect tayo. And pagdating ng exam, hindi man natin ma-perfect yung exam. Pero isa lang ang sigurado, hindi tayo bagsak. Kasi, it is decided by our daily choices. So, hindi po ito dahil lang sa talento na meron ka. Pero kung hindi mo ginagamit, hindi mo pinapractice, wala din po yung silbi. Okay, next. Ito. Two Christians. O, parehas nagsisimba pag araw ng Sabat. Pero pag after na ng Sabat, yung isa, nauubos na lang yung oras niya saan? Sa pagnood, pag-cellphone, or chismis sa labas. Pero yung isa, kahit hindi araw ng Sabat, meron siyang time for devotion. Meron siyang personal time with God. So, ang problema lang, yung isa, no prayer time, no Bible reading. Pero kailan na siya nalapit sa Panginoon? Pag may problema na. Tapos, magtataka, no, bakit ganito ako, yung spiritual life ko, mahina, kasi hindi ka naman nagtutuon
ng oras mo na mas maging connected ka pa deeper sa Panginoon. So, mahalaga po na meron tayong time para sa ating Panginoon. Kaya nga, very thankful din ako sa devotional online natin, yung morning and evening. Kasi para kahit gaano man ka-busy yung buong araw mo, meron kang pause time. Para talaga sa akin, pag once na sinubukan natin na maging faithful tayo sa Panginoon, hindi na tayo mahihirapan mag-pause sa sa pag-pause sa ginagawa natin. So, parang kagaya po ng Sabbath. So, kung minsan parang hirap tayo na kapag Sabbath day. Ako kasi Sabbath keeper na ako na baga word Seventh-day Adventist, pero sa iba, di ba, Kuya MRP, parang hirap na parang hindi mag-work ng Saturday sa umpisa, sa una. Pero kapag pinili mo, again, dadating pa rin tayo doon sa pagpili natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. After that, magiging magaan na siya. Madali na siyang gawin. Ano na ang mahirap? Ang lumabag sa araw ng Sabat. So, meron pa tayong isang example. So, ito pa lang, faith is not just spoken, it is scheduled. So, ito, sino to? Hindi ko alam kung ganyan talaga mukha ni Daniel. So, si Daniel, nung siya ay nasa, ano siya? Saan siya nasa Egypt ba? Babylon. Kung anong lugar ni Daniel? Babylon ba? Egypt. Babylon. So, Persia. Persia. may time doon na parang inano na bawal ang magsamba, bawal mag-pray. Pero, kahit ganun pa man, hindi mo in-adjust ni Daniel yung schedule niya. Kasi anong schedule niya? Meron siyang schedule. Sabi, dito, Jerusalem pala. Pero sabi dito, he knelt upon his knees 3 times a day. Andyan. Chapter toward Jerusalem. So sabi dito, he knelt upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks. So ilang beses daw po manalangin si Daniel? 3 times. So yan po yung schedule ni Daniel sa Panginoon. Ang manalangin 3 times a day. So hindi yan basta-basta lang, That's a routine na ginagawa po ni Daniel. So, nung nagpataw na bawal na ang manalangin, tumigil ba si Daniel? He didn't adjust his schedule. Nanatili siyang tapat sa Panginoon. Sa madaling salita, God is not optional to him. God is priority to him. Or tama ba yung English ko? So, ginawa niya pong priority ang Diyos. So, dahil sa katapatan niya sa kanyang pananampalataya, ito po yung naging dahilan kaya siya naligtas doon sa mga lion. So, next, last example natin. Sino to? Nakatalikod kasi hindi natin alam yung mukha din ni Jesus. So, si Jesus po, pinaka-busy sa lahat. Kasi meron siyang nagpipreach siya. Ano pang ginagawa ni Jesus? Nagpapagaling, tumutulong sa mga tao. So, napakadami po niyang ginagawa. Pero sinabi po dito sa Mark 1:35, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. So bago po simulan ng Panginoon ang kanyang araw, siya po ay nananalangin muna. So, ganito din po sana yung maging routine natin sa araw-araw. Mag-pray po muna tayo, mag-communicate muna tayo sa Panginoon. We do our devotional early in the morning to thank God na merong bagong buhay na binigay sa atin. So again, yung everyday, yung life na meron tayo pagising sa umaga, kailangan pasalamatan natin ito at hindi lang dapat tayo basta lang gigising nang walang purpose ang buhay. So prayer came first. So sabi dito, so ito naman yung parang Bible foundation natin, So
Priority sa Matthew 6:33, nabasa na kanina. Discipline, 1 Corinthians 9:25. Time management, mahina ako dito. Ephesians 5 verse 15 to 16, and daily walk, Luke 9:23. So, priority kasi hindi lang kung kailan tayo libre, tsaka lang natin sisingit ang Panginoon. At sa kasamaang palad, never tayo nagiging libre. Kasi kung talagang yung isip mo ay nakafocus sa mga gawain, talagang busy tayo. Pero never forget to give time for God. So, He is our first priority. So, hindi lang kung kailan natin maaalala. Discipline. Isa talaga to sa kailangan. Kahit pagod ka na, pero pag may disiplina ka na kailangan mo itong gawin, talagang gagawin mo. Ano? So, yung mga nag-gym, di ba? Itong yung mga athletes talaga, disiplinado talaga sila kasi meron yung routine eh, kung anong oras ka gigising. Nung ako dati volleyball, parang 3 a.m. gising na ako, 3 a.m. to 4 a.m. Punta na kami ng school, tapos magpa-practice na kami. So, doon pala talaga natitrain siya, ano. So, kaya ngayon, dapat yung mga bata, matrain na rin talaga natin na maubos yung oras nila na may ginagawa sila, may kabuluhan. Ano, kasi pangit po talaga ang gumigising ng tanghali. Wala po itong magandang output na nagagawa. Kasi pag kinompare po natin na maaga tayo matulog ng gabi and then maaga gumising, for example, tutulog tayo ng 8 or 9 ng gabi. Pagkagising mo ng umaga, kahit alas 3 ka pa ng madaling araw gumising, hindi sasakit yung ulo mo, hindi mabigat yung mata mo, kasi kumpleto yung tulog mo. At meron din saan bang book yun na sinula sa Sister White na parang may time, na parang dun yung deep sleep na na-recover ata yung natin, brain natin, o yung katawan natin, ganyan. Pero kapag late tayo natulog, for example, 10, 11, 12, natulog tayo, gumising tayo ng 8 or 9, kasi parang masabi mo yung 8 hours na natulog. Pero pag gising mo nun, mabigat pa rin yung pakiramdam mo. And then mamaya, matutulog ka ulit. Bakit? Antok ka pa rin. So, yun po yun, discipline po ay mahalaga sa atin. And time management. So, time management, para tayong studied before na discuss ni Brother Ray, yung redeeming the time. So, time is talent din po na binigay sa atin ng Panginoon. We all have 24 hours a day. Pero pag i-compare natin yung buhay natin sa ibang tao, gaano ba tayo ka-productive? Gaano kamaraming bagay kaya ang natapos natin gawin? So, time management and syempre, daily walk. So, we need to take up Christ cross daily. Ayan yung sample natin na schedule. At binis ko lang siya sa sa personal ko, pero daily lang yan. Siyempre, mag-a-adjust pa yan. Hindi naman yan nasusunod. Ito yung goal ko ngayon na magawa ko siya. Kaya praying and hoping na magawa. So, yan siya. Pero kaya mahalaga talaga na may schedule tayo. And then, pag may daily, meron na din yung weekly. Diba? And the monthly, ano yung mga activities, may Bible study, kaya kapag tayo dito during Sabbath day. So, kailangan talaga ng schedule of activities. So, ayun po, yung ating pong buhay, we are built by daily choices. So, hindi po nababago yung buhay natin ng instant, kundi yung paunti-unti choice na pinipili natin araw-araw. Dito po nagdedetermine yung ating pong destiny. So, kung gusto natin na mabago yung buhay natin, baguhin din natin yung ating schedule. Baguhin natin yung routine natin, yung habit natin sa araw-araw. And when God becomes part of our daily routine, our routine becomes powerful. Totoo po ito. Pag si Kristo po ay kasama natin sa araw-araw na ginagawa natin, mas nagiging powerful po tayo sa araw-araw. And makikita natin na ito pala yung purpose ko.
bakit ako nandito sa mundong ito. So, our schedule is preaching something. And the question po para sa ating lahat, what message is your life sending? Ano ba ang mensahe ng buhay mo na pinapakita mo sa ibang tao? Because our schedule is our real testimony. So, dito lang po ang aking po message na mababahagi po ngayong umaga. And again, God bless po sa ating lahat and happy Sabbath. Maraming salamat po, Sister Pearl, sa napakagandang mensahe na natanggap natin sa araw na Sabado na ito. Tayo na po ay dumako sa ating closing song at closing prayer ng ating speaker. Tayo na po ay tumayo para sa ating closing song.
Tayo po ay lumuhod para sa panalangin. Maraming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa araw po ng Sabat na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay inyo po muling pinanlahanan sa bawat araw-araw po ng aming buhay na dapat po ay nakatuon lamang po kami sa inyo na sa bawat namin pong hininga, sa bawat oras, buhay, lakas na inyo pong pinagkaloob sa amin ay magamit po namin ito sa tama at naway tulungan po kami na maging productive po sa araw-araw at lagi po namin kayo unahin sa kung ano man po ang aming pong gagawin sa buong araw. Tulungan po kami na ma-serve po namin ang aming pong purpose, ang aming pong buhay ko sa inyo po kami nais na dalhin, naway maging biyaya po kami sa mga taong nakapaligid po sa amin at naway magamit po namin sa tama ang regalo na time na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Habang kami po ay nandito sa lupa, patuloy po namin dinadalangin na tulungan po kami sa mga pagsubok na kami pong dinadaan sa araw-araw, sa mga struggles po, na nandiyan, temptations na nasa paligid po namin. Tulungan po kami, bigyan kami ng lakas ng loob na papalagumpayan po namin ang lahat ng ito. Tulungan po kami na paisa-isa po namin kung ano po ang aming pong priorities sa aming buhay. At nawa ang aming pong buhay sa araw-araw ay mag-reflect po dito ang aming pong pag-ibig sa inyo. Patawarin po kami kung saan po kami na sumpuan ng mga pagkukulang at pagkakasala na patuloy po kami samahan sa araw ng Sabat na ito. Dahil po ito ay aming pong dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa ating nagpakinig po dito at sa ating Facebook Live. Maraming salamat po at happy Sabat.